talaga ako. Okay. It's very a sad day. Dahil Bakit sad day ngayon, tol? sa mga gantong, alam mo yun, sobrang dami nang nangyayari sa Pilipinas. Okay. Tapos yung mga influencer, top influencers ng Philippines, ganito pa yung pinapakitang ehemplo sa mga tao. And hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin lahat to, pero I guess gusto ko na lang pong magbigay ng ano lang po, tao sa tao, kay Miss Ivana. Baka hindi ako napapanood ni Miss Ivana, 2 million subscribers lang naman tayo, si Miss Ivana, 21 million subscribers, pero ano lang po, tao sa tao, Miss Ivana. Ito po ba talaga yung influence na gusto nating i-push? Paano Okay, so pag ang context kasi nito, isa-summarize ko na lang, pero papakinggan pa rin natin na siya kasi parang na-frustrate siya kay Ivana dahil ang laki ng platform niya tapos nagpro-promote sa Casino Plus. Kasi nga, kung napanood niyo yung unang video ko rito, palduan naman talaga kasi dyan, milyunan talaga yung kitaan ng Casino Plus at saka ni Ivana. Ini-introduce nila yung kanilang platform para sa nakakaraming audience. Kasi nga, long term yung iniisip ng mga negosyante. O mag-i-invest ako dito sa marketing ng 50 million. Ang balik sa akin ito after a year is, di ba, 10 times. Kasi hindi naman, alam mo yun, ang point dito kasi, legal kasi yung pagpo-promote ni Ivana. Okay? Wala tayong magagawa doon. Konsensya na niya na yun kung gusto niya or ayaw niyang mag-promote ng online sugal. Okay? Pero si Adam, may moral high ground siyang nilalaban dito. Pakinggan natin si Adam. pa po umabot sa punto na kailangan pa nating mag-promote ng sugal? Kasi Kawawa malaki naman yung po pera doon. Obvious naman kung bakit siya nagpo-promote ng sugal 'Di ba? Malaki kasi yung pera doon. As in malaki talaga. As in paano ba 'to? Kasi ganito, normally kasi yung ako, example ko yung sarili ko. Nag-repick ako nung 2024 So, merong mga nag-o-offer sa akin na casino na isang buwan, parang 100,000. Pinakamataas na offer sa akin nun, 400,000, isang buwan. Pero kila Ivana kasi, isang promote. Gets nyo? Kita nyo yung disparity. Yung 400,000 na yon, isang buwan yon. Yung kay Ivana, isang buong taon yun. Hindi, isang buong taon ba? Hindi, isang reels lang or isang ganyan. Yung 'di ba? Isang reels lang, million na agad yon. So I heard from a source, nasa 15 million, 20 million, or even more. Ganon yung rate ni Ivana for making those kind of videos, di ba? So, namigay sila ng, i-compute natin i-compute natin yung inamigay sila ng around 8 million, doble nun yung sahod kay Ivana. Okay, so, around 30 million yung ginastos ng Casino Plus yun. And hindi yun malaki. Kasi one time, big time yun. Kasi, for example, nag-advertise sila sa TV, mas matagal yung airtime nun, magkano yung presyo nun. Hindi mas malaki. So, in a way, mas economically viable yung pagpa-partner up ng mga casino, ng mga casino businesses sa mga influencers, okay? Trust me doon sa numbers na yun. As in, well, nandun yung mga source ko kasi nasa si industry din na ganyan. So, alam mo na direct from the source yun, direct from the horse's mouth, ika nga. Pero hindi si Ivana yung kausap ko. Isang malaking influencer din na ganun yung kitaan nila sa ganyan. Ganun talaga, 'di ba? Now, naiintindihan mo rin kasi Adam na merong mga tao na gusto nila talaga malakihan sila. Ikaw kasi yung image mo kasi pristine yung image niya, di ba? Nalinis niya na yung pangalan niya after nung nangyari sa kanila ni Ems, di ba? Yung jowa niya. Now, back to preaching the high ground. Okay lang naman yun. Walang masama doon. Don't get me wrong. I hope more people are like Adam. Pero ako kasi, demystified na ako sa mga ganitong galawan sa social media. And once you understand what's legal and not legal, hindi naman illegal yung ginagawa ni Ivan. What can you do, right? Okay? So, kung yun yung gusto niyang gawin sa platform niya,
what can you do? Kailangan kasi talaga, ako opinion ko dapat talaga, ang gobyerno natin should step in. Sabihin nila, well, kung gusto nyo mag-promote kayo sa, doon lang sa mga pumapasok doon sa casino nyo, di ba? Kasi ngayon, it's everywhere. Lahat ng malalaking influencer, kukunin nila. And if they offered me stupid amount of money, I might take it as well. Hindi naman ako magbibiro sa inyo na ayoko yung perang kinikitain dyan. Kasi people are already blaming me. Wala pa nga akong ginagawa. Hindi na nga ako nagpo-promote. Putya, ano pa rin, binabalik pa rin nila yung nakaraan sa akin na hindi ko na ginagawa for the longest time. Ni isang wala, pero these people, man. Anyway, tuloy natin. Yung mga pamilyang maapektuhan ng mga malalaking companies na to, yung mga maglalaro ng mga pinopromote na sugal, ay masisira yung buhay at masisira yung pamilya. Ayan, totoo naman yung sinasabi niya dyan. Kasi nga, once na malulung ka sa sugal, lalo na, kunyari, hindi mo naiintindihan yung konsepto na mas madalas kang matatalo sa ganyan kaysa sa mananalo. Totoo yung sinasabi ni Adam. Pero the problem now is, who do you blame for this? Do you blame the influencer? Do you blame the company? Or do you blame the government for allowing this kind of situation na meron tayo ngayon? Tandaan mo, what is legal and not legal is dictated by law. Now, if si Ivana is saying na eto yung daan patungo sa paroroonan, di gagawin niya yan. Walang problema. Kung eto ay legal, wala tayong magagawa ron. Diba? That's the problem now Ako kasi I don't want to blame the influencers who are actually just doing their jobs. Diba? They are not on ang problema lang kasi dun sa iba. They think that this influencer, once you get a platform, is magkakaroon sila ng moral high ground. Some of them does not have that. Diba? I'm not saying na walang capacity for moral intelligence itong si Ivana. I am just saying sa inyo na her choice yan. Kasi nga, malaki yung pera dyan. Lahat naman siguro sa inyo kung may opportunity kumita ng 50 mil, isang gawa, hindi nyo ba iti-take yun? May effect ba yun sa karamihan? Oo naman. Now, yung second part nung nung rant niya, medyo hindi ako agree. Let's go. Yeah. Hindi ko talaga maisip Hindi ko maisip kung ano po ba yung thought process na Pera, malaking pera, huge amount of money in just a few hours of filming. Oh, ayan, yan yung sagot. Yan yung sagot. Wag nyo nang pahabain pa tong issue na to. It's just simple as that. Money. Okay? Tuloy. na nangyayari kung paano tayo umaabot sa gantong sitwasyon. And upon doing this video, hindi ko nga, alam mo yun, yung parang, ang sakit sa ulo, man. Ang sakit sa ulo. Hindi, Tol, simplihan natin. It's about money. That's all. It's about exorbitant amount of money na nasa casino business. 'Di ba? Yung illegal lalo mas malaki doon. Pero dito putik, ito legal pa to. Paano gagawin mo diyan? This is allowed by our government. Protektado pa yung mga yan by laws. 'Di ba? Kasi yung mga illegal hinahunting. Kung ikaw ay promoter ng illegal na casino, kakasuhan ka. Pero itong mga to, what can you do? Nothing at all. You can call them out all you want, pero who are we to say na wag mong tanggapin yung pera na yan kung million-million yung kikitain mo? It's exactly the same with Vice Ganda. Kaya minsan yung iba sa kanila na nahihirapan sila na bigyan ng credence yung mga sinasabi nila sa politika kasi nagpo-promote sila ng sugal. But then again, these are two different things na siguro you have to compartmentalize. And siguro, ikaw, Adam, imbis na tinatarget mo yung mga influencer, targetin mo yung mga audience na ako, katulad ko, ako, yung ginagawa ko ngayon, hindi ko na call out yung mga influencer. Kasi gusto lang naman nilang kumita ng pera Diba? Ganun naman talaga Kahanap buhay yan Nakahanap sila ng pagkakakitaan doon, end of story. So I just wanna focus on you guys na nakikinig sa akin. Sinasabi ko na sa inyo, walang kumikita dyan. Ang kumikita dyan yung kumpanya at saka yung influencer. Keep it simple.
Kayo hindi, okay? Kung gusto nyong, kunyari may 500 kayong extra, ayaw nyong manood ng sine, gusto nyong magkasino, go lang. Pero wag mong isipin, nalalago yun. It won't. O ayan, very direct na. Yung sinabi ko, i-clip nyo to, tapos ipakalat nyo, parinig nyo sa nanay at tatay nyo. O, tuloy natin. These so-called influencers. Pero bakit? Tapos tayo din yung mag-iebas na naiinis tayo sa corrupt, naiinis tayo sa mga ginagawa ng government, pero nasa loob din tayo ng maruming sistema, di ba? Hindi, yung ginagawa ni Ivana, technically, hindi siya corruption, okay? Hindi siya kasi illegal. Yung corruption kasi, yun yung illegal. Now, if you want to call out your government, sabihin nyo sa kanila na higpitan yung rules pagdating sa advertising ng sugal. Kasi yun ang gagawin ng influencer eh. Wala ka naman magagawa eh. Sa ganon, sa dami nun. Diba? Walang yung sa level ni Ivana. Ganito, pag hindi pumayag si Ivana, what are the odds na yung susunod sa kanya will accept? 50-50? O yung susunod pa, yung third na pinakamalaki sa kanya, will they accept? Probably so. Si Donalyn nga after all this time, nakita ko nung isang beses nag-promote ng sugal din, yung parang sports betting site. Bakit? Kasi nga malaki yung pera sa sugal. That's the reason why pumapasok yung pera, yung mga tao dyan. Do I blame the influencer for trying to make money? Hindi. Will I even analogize this? Analogize or may analogize ba na salita? Tingnan nyo na lang. Will I even compare this to corruption? Of course not. That's two different things. Yung corruption illegal. Yung pagpo-promote ng casino, basta yung casino na pinopromote mo is under PAGCOR, then there's no problem with that. Ang konsensya mo na lang yan kung masaya ang may 50 mil ka, edi fine. 'Di ba? Ako nga mahirapan din ako. Offeran ako ng putik 1 milyon para mag-promote ng sugal, baka uuhan ko. Baka yung tumanggi na ako nung isang beses sa 400,000 noong 2024. Ewan ko lang ngayon. Hindi ko alam. Kasi, na-realize ko sa buhay, masarap pala maraming pera. Pero, hindi ako pinalad eh. Pero sila Ivana, naiintindihan ko yung ganun perspective. As primordial, as primitive, as simple, as basic as that. Do I blame them for trying to make a living? No. I blame the government for allowing this kind of advertising to run rampant in the country. Is that a form of corruption? I don't know. I'm not sure about it. Sana doon natin ilagay. Itong mga people na to, itong sila Vice, sila Ivana, are they being hypocritical? You can argue that. Go ahead. Pero the thing is, kailangan nilang kumain. Kailangan nilang i-maintain yung lifestyle nila, nakasanayan nila. Parang si Bossing Vic Soto na lang yan ha. Si Bossing Vic Soto putyang yaman na nun. Pero, he took 3 hours of his day to film, to make an advertisement for sugal. Ang yaman na nung tao na yun ha. Why? Because he thinks it's worth his time. How much is that? 10 million maybe? 30 million maybe? Di ba? Who would not take that? Yun yung point ko rito eh. Kasi I would really like to stop blaming the influencers. I would like to talk to my audience, kung meron nanonood sa inyo, na ang kumikita lang dyan yung casino at advertisers. Tsaka syempre yung gobyerno kasi nagtatax yung mga yan. And then talk to the government. Can we do any measure to protect the citizen? Eh, wala naman silang ginagawa. Anong gagawin mo? You're going to blame Ivana for taking the 50 million? Pag hindi tinake ni Ivana yan, merong ibang magtitake yan. Simple as that. Let's end this overtime na tayo. So, yes, pwede nating i-debate na pwede naman mag-coexist yung ayaw mo sa corrupt pero nagpo-promote ka ng sugal. Yes, sige, i-debate nyo. Na pwede. Hindi, magkaibang bagay yun. Ayaw mo sa corrupt is something illegal. Ito kasi illegal. So doon pa lang magkaiba na sila. Apples and oranges. 6-7. Pwedeng mag-coexist yun. Pero paano tayo umabot sa punto na sobrang out of touch natin sa mga mahihirap na naaapektuhan dahil sa pinaggagawa Yan yung tama. I think that's a good argument. ng mga
promoter na to. If ikaw influencer ka, and as of the moment, hindi ka pa kinakain ng sistema. Kasi in this influencer world, with my 10 years of being content creator, ang dami nang inoffer sa akin at lagi every single Ikaw yon tol. Pero hindi naman lahat ng tao will have your kind of endurance, 'di ba? Merong iba, putya, 50 mil eh. Tanong mo doon sa mga kakilala natin kung magkano sa ganyang kalaki, kung magkano nakukuha. I heard 50 million. I heard numbers between 15, 1.5 and 5.0. So, depende kung sino yung kukunin mo. Pero yung kilala ko, ang offer sa kanya between 15 and 20. Malaking influencer yun. Paano pa kaya ito? Mas malaki si Ivana kaysa sa kanya. Diba? Anyway, yun lang naman po kay mga lads.